beloved Boss Mike Cervera. Pinakamatalik mong kaibigan. Ayan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan ha. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Kita nyo mga kababayan ko, sabi ni Butike, di ba? Ani Abulog, sabi ni Butike, makinig daw sa matalik niyang kaibigan si Pangulo dahil may sinasabi daw na bumaba na raw sa pwesto. Mga kababayan ko, di ba ballpoint man? Ay, mag-ayos ka na. Tumakas ka na mamaya. si ballpoint man, mga kababayan, tatakbo na yan. Tatakasan na yung warrant niya. So, eto na. Eto na mga kababayan ko Makinig daw sa kaibigan. Kung di ba naman tanga talaga to, matanda na rin ito matatanda na ito, mga tanga pa rin Bakit pakikinggan kahit sino pang kaibigan? Baka nakakalimutan nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, ang dapat niyang pakinggan ay taong bayan. Hindi kaibigan, hindi ka mag-anak, at lalong-lalong hindi ka na butike. Tama po ba mga kababayan? Pakinggan mo ang tinig naming mga Pilipino. Ang tinig namin, gusto naming manatili ka. Hanggang kaya mo. Yun talaga yung gusto namin Tama po ba? Iilan lang yung nananawagan. Ilan lang ba kayo butike? Hindi pa nga kayo magkasundo-sundo Iilan na lang kayong magkakamukha dyan sa kampo ni Duterte, hindi pa kayo magkasundo-sundo. Diba? Mga kababayan ko, yan po sila Ang dapat pakinggan ni Manong Bongbong ay ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yung iilang grupo na minsan 5-3. Lahat mga vlogger, may kasama pang kalbo. Diba? Yung nasa dahig naman mga kababayan, iilan na lang sila. Pati pagkain, pinag-agawan, pinag-awayan. Kulang na lang makipagsabunutan. Diba? Sino, Boss Mike, makikipagsabunutan? Di yung matakaw sa humba. Iilan na lang kayo dyan. Saan? Dyan sa dahig, di ba? Ilan? Puro vlogger pa yung mga nandiyan dyan. Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari? Iilan na lang kayo, kasama nyo pa yung panot na bakla. Ewan ko. Tapos sabi na ito si Butike, mga kababayan, pakinggan daw yung best friend na nagsasalita na matalik na kaibigan ni Pangulo. Kung di ba naman tangat bobo talaga ito, bakit pakikinggan ng ibang tao? Hindi naman yung kaibigan ni Pangulo ang nagluklok kay Pangulong Bongbong para maging Pangulo, kundi tayong mga Pilipino. Kaya dapat si Pangulo tayong pakinggan. Ang ating panawagan, manatili ka, Mr. President, kung magagawan ng paraan na hanggang kaya mo na maging presidente, Pangulo namin, manatili ka dyan sa pwesto. Kung ang pakikinggan mo lang itong mga amoy lupa na ito, sino-sino? Etong si Butike, si Panelo, at yung Panot, at yung isa pang Panot, at yung isa pang Panot. Karamihan sa kanila, Panot! Di ba, Addictus Rex? Wag mong pakikinggan yung mga yon. Di ba? Sabi ni Sol Mira. Pansin mo, po Sir Mike, napanot na sila lahat umepal na naman ng butike kasi wala ng pera. Malamang di ba? Dinora Bron, totoo pa?
Seryoso? Totoo yung buhok ni, Ka Eduardo? Tinititigan ko kasi. Oo, na-curious tuloy ako. Ay, grabe. O, eto na. Usapang panot ba kanyo? Eto na yung panot na isa. Grabe ka. Grabe ka, Boss Mike. Oo. Eto na. Yung isa pang panot na mandaraya daw, mga kababayan. Bakit mandaraya? Alamin natin, no? Ay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador. Yan usapang panot tayo. yung editor ko, nakita ko yung thumbnail, mga kababayan. Natawa ko eh. Natawa ko sa thumbnail natin, mga kababayan. Tinanggal talaga eh. Para siguro hindi na natin pagdudahan na si Gutesa nagtatago talaga sa bombonan niya. At eto na, mga kababayan, pasok! Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Nako, mga kababayan ko, eto na ho ngayon. Kala ko ba'y sa 10 utos ng Diyos kasama ang huwag kang magsisinungaling. Mga kababayan? Pero mga kababayan ko, no? Si Marcoleto, biruin nyo, dineklara niya na ginastos niya sa kanyang kampanya 100 milyon mahigit. 100 milyon Oy, Leonora Brown ito 100 milyong mahigit ang ginastos ni Marcoleta sa kanyang kampanya. At dineklara din na wala ni numan, walang tinanggap na donasyon galing sa ibang tao. Sa makatuwid, kung walang tinanggap, si maliwanag ba na susundan nyo ako? Sa makatuwid, kung si Marcoleta ay walang tinanggap na pera sa ibang tao dahil ayaw niya siguro ng magkaroon ng utang na loob, sinolo niya daw yung pong 100 milyong mahigit na ginastos niya para maging isang senador. Nakuha nyo. Nakuha nyo. Ngayon, ito ang masakit. Nagbigay ng salin, mga kababayan. Ang halaga ng salin niya, 50 million lang mahigit. 50 million mahigit yung dineklara niya na salin niya, halaka, yari, hindi tumugma. Kung sinasabi mo na ang iyong salin ay 50 million mahigit, tapos gumastos ka ng 100 milyong mahigit sa iyong kandidatura na wala ka naman tinanggap, kamo na na donasyon sa ibang tao, sa kamag-anak, question ngayon kasi hindi magkatugmayan. Nako! So sa makatuwid ba, mga kababayan? Question mark. Question mark. Ano yan? Question mark. Boss Mike, hindi nakikita. Ano yun? Ayun na siguro naman makikita nila. Sulat mo sa bumbunan ni Marcoleta yung question mark. Marcoleta, usod mo nga. Isusulat ko para hindi mawala. Bakit? Bakit anino doon sa bumbunan? Protektado yun sa bumbunan. Pag tinakpan. eto na. Ngayon, sige, pakinggan na nga muna natin to Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Nako, yari ka, Marcoleta. Agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALIN ng public officials. I think that that all departments should be able to
should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman. Because everybody here, all the government officials Ay, have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. tama naman. Dapat accountable kayo sa lahat. Kung ang ginawa ninyo, kayo, nandaraya, sabi nga ni Leonora Brown, buhok pa lang peke na. Okay na ho. Sang-ayon na kami. Pikein nyo yung buhok ninyo Ginoong Marcoleta Pero sana naman, yung pong salin ninyo at yung mga dinideklara ninyo, huwag nyo na sanang dinadaya pa. Ulitin ho. Yan sabi ho ng inyong membro ng kapatiran. Si Leonora Brown, sang-ayon naman po daw siya na pikein nyo yung buhok ninyo. Pero, pwede po ba wag na kayong mamiki ng iba? Di ba? Di ba? Kaso nga, wala Mukhang lahat, pinipeke na So, it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALENS ng lahat Nako. ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ayan na. Siguro hindi na-anticipate na mababalik yung sa publiko yung mga salin nila. Oo, hindi nila ina-anticipate, hindi nila akalain, mga kababayan. Hindi ano ka ba? Di ba? Hindi siguro nila akalain, lalong-lalo na si Marcoleta, na bigla isa sa publiko na yung mga salin nila. Mga kababayan, mukhang hindi yata sa pagmamadali, hindi yata naayos, hindi nagkatugma-tugma. Hala ka! Ngayon nanganganib si Marcoleta, nanganganib. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51 lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Ayan na, yung kanyang net worth. Oo, yan po yung buong pag-aari niya. Kasama ho dyan yung utang, yung pong mga pinautang, yung pong mga ari-arian, mga sasakyan, lupa, bahay, at marami pang iba, kung ano man. Ngayon, mga dapat dinideklara. Ngayon, eto, bakit hindi tumutugma sa ginastos mo pala? Yun ang tanong dyan, Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng Nako! lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Nako! Ayon sa SOSE ni Marcoleta, Ano? hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions. Kita nyo? Ayon kay Marcoleta, hindi daw siya tumanggap ng kahit anong contribution. Cashman o in-kind. Sa Cashman o in kind, wala. Walang tinanggap si Marcoleta. kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Hala ka, paano nangyari yun? Paano nangyari yun, mga kababayan? Kung yung net worth mo ay 51 million lang. Tapos, ang iyong ginastos 112 million. Hala ka, hindi tugma, mga kababayan, hindi tugma ito. Mas mataas ng more than 100% kaysa sa declared net worth niya. Grabe, no? Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Nako! Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, itinitira niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red Laka! flag ito. So, paano yun? Paano nangyari? So, nandaya ba si Marcoleta? Nagsinungaling ba siya? So, sa iglesia ba, kinukonsinte ang sinungaling na tao, lalo't public servant pa? Tinatanong ko lang Leonora Brown, ganun ba? Kinukonsinti ba ng iglesia yung kasinungalingan ganitong tulad ng napapabalita? Hindi ba bawal ang pagsisinungaling? Yan ang katuruan sa mga misa. Tama, di ba? Pero bakit ganito ang ginagawa niya?
Parang may mali Mukhang pineke yung deklara. Oo. Marcoleta, umaming ka. Ang dami mo nang pinipeke. Peking buhok. Peking saksi. Kita mo? Oh. Ano pa pipikihin mo? Ewan ko, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign. Yun talaga yung diniklara niya. Ang deklarasyon niya, siya ang nagpondo sa sarili niyang kampanya. Lahat. Peking notaryo! may pahabol pa si Roel San Pedro. Peking notaryo! Diba? Yun ang deklara niya eh. Wala akong hiningan, wala akong tinanggap na in-kind o ano paman. Cash, wala ako. Walang tinanggap. Yung ginastos ko, lahat ay pera ko. Eh bakit hindi nananalamin yan? Hindi tumutugma sa salin mo. So malaking question ito, mga kababayan ko. Malaking question ito. Tulad ng question nyo nung sinabi ko, napanot si Marcoleta o ano. Sabi ko no, panot si Marcoleta. Paano mo may buhok naman? Sabi Pagka ba may buhok, hindi na panot? Pagka ba kailangan makita nyo panot, yung makita nyo si Magalong at saka si Vic Rodriguez, ganon? Grabe kayo. Hindi lahat ng mga panot, mga kababayan, ay katulad ng ulo ni Magalong at ni Vic Rodriguez. Oo. Yung iba dinadaya rin, Ewan ko. Mga kababayan ko, yari si Marcoleta rito. And in fact, his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Oo nga, paano nga niya maano yun 50 milyones lang yung kanyang pera. Ang ginastos niya ay 112. Sobra-sobra sa 100%. Nakakapagtaka talaga yan. Kaya dapat imbestigahan, Imbestigahan! Oy, Marcoleta, sabi ng mga tao dito, nasa na yung 2K? Kung yung 100 milyon mong ginastos, binigay mo na lang sa mga Pilipino, natuwa pa kami. Di ba? Kaso, yung 2K, mukhang nakalimutan mo na. Wala na, kinalimutan na yan ni Marcoleta, yung 2,000 na bill ng kuryente, wag nyo nang asahan. Fake din yun, Fake news din yun, galing sa kanya. Fake. Fake nga. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 Nako. kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Hala ka, grabe naman biglang lumaki yung mga pera mo. Saan ba nang gagaling yung pera nyo? Bakit ganyang karami? Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Nako. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Nako. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Mark. Diba? Wala kang negosyo. Saan? Ano pinagkakitaan mo? Anong investment mo? Meron ka bang networking company? O kahit lugawan lang na tulad ng lugawan ni Norman Mangusin. Walang yan Oy, Nora Brown. Madadamay kayo riyan. Kita mo, walang diniklarang negosyo pala yan. Saan kumukuha ng pera yan? Baka naman yung wig niya, yung pilukan niya para bang nangingitlog ng gold o pera. Di ba? Kada hapon, huhubarin niya
may makukuhang gold bar, ha? Baka ganon, ano? May, ang mahiwagang wig! Diba? Ano, Attorney Boy? Pagtanggal ng wig, mga kababayan, may gold bar na sa loob, eh. Pwede siguro, no? Hindi kaya ganon. Walang yan, Marcoleta. Wala ka palang negosyo. Wala kang ari-arian. Wala kang asset. Wala kang pinagkakakitaan. Kahit mga, naku, ewan ko. Saan mo kinuha pera mo? Yan ang tanong eh. Saan kinuha ni Marcoleta yung kanyang pera kung wala namang negosyo o maasa sa sweldo? Marcoleta, mandaraya ka ba? Umaming ka. Dinadaya mo ba? Pati ba yung ano mo? Pati ba yung, yan. Ba, merong paganon-ganon ba? Sinasabi lang mga kababayan na wala. Hindi, Boss Mike. Baka nga, baka, yung kanyang piluka mahiwaga. Ang mahiwagang Ang mahiwagang piluka! Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with the sudden increase in the network. Daming eksplanasyon. Pero isa lang yung ibig sabihin nun. Walang negosyo, walang pinagkakakitaan, pero yung pera, parami ng parami. Ang tanong, saan kinukuha yan? Imposible naman si Leonora Brown walang share na binibigay ang iglesia. Kay Marcoleta meron? Sige nga, ang tanong, nagpa-practice ba si Marcoleta? Big time ba lahat yung kanyang mga kliyente? Di ba hindi naman pwede na mag-practice kung ikaw ay nasa serbisyo na? Kaya tanungin nyo, Marcoleta, saan mo kinuha ang iyong kwarta? Yun, So, paano mga kababayan? Gandito na lang. Pahinga natin yung boses natin kasi meron pa tayong isang live malupit. Opo, malupit ito. Ang ating tatalakayin mamaya, mga kababayan, ito, grabe. Etong sino, Boss Mike? Si Saldico. Grabe. Matindi. Binokya ng kanyang abogado. Puntahan natin si Saldico. Promise, hindi makakarating sa idol nyo. Hindi ko pararatingin sa idol ninyo. Hanggang kay Saldico lang tayo, So muli, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod. Wala na pong iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.